Magandang araw! Ako nga pala si Christine Jane Di Polpol at ngayon, aking tatalakayin kung ano ba ang 6 na uri ng karapatang hindi maalis ayon kay Santo Tomas de Aquino. Una, karapatan sa buhay. Ang karapatan sa buhay ay ang pinakamataas na antas ng mga karapatan dahil kung wala ito, hindi makikinabangan ng tao ang iba pang karapatan. Para malinawan kayo kung ano ang ibig sabihin ng karapatan sa buhay, ito ang halimbawa. Nalaman ng mag-asawang sina Juana at Julio na buntis ang kanilang anak na si Julia. Sobra ang galit ng mag-asawa sa kanilang anak dahil sa nalaman nila, lalo na't nasa high school pa lamang ito. Ngunit, alam nila na walang kasalanan ang inosenteng batang nasa sinapupunan ng kanilang anak. Kaya, napag-isipan nila na palakihin ang bata dahil karapatan din naman ng bata na mabuhay at makita ang mundo. Dahil doon, mararanasan ng bata ang lahat ng karapatan dahil may karapatan siyang mabuhay. Pangalawa, karapatan sa pribadong ari-arian. Ang karapatan sa pribadong ari-arian ay isang karapatang hindi maalis sa tao dahil kailangan niya ang mga ari-arian upang mabuhay ng maayos at makapagtrabaho ng produktibo at nakikibahagi sa lipunan. Ito ang isa sa mga halimbawa ng karapatan sa pribadong ari-arian. Si Peter ay nangangarap na makapagtayo ng kanyang sariling bahay at makabili ng mga gamit na gusto niya. Kaya, nag-aral siya ng mabuti. Dumating ang panahon na nakapagtapos siya at tinupad niya ang kanyang pangarap na makapagtayo ng bahay at makabili ng mga gamit na gusto niya. Sobra ang saya na nadama ni Peter dahil natupadan niya ang kanyang mga pangarap. Ang pangatlo ay karapatang magpakasal. Ang karapatang magpakasal ay isang karapatan binibigyan ang tao ng karapatang na bumubuo ng pamilya sa mamagitan ng pakasal. Ito ang halimbawa ng karapatang magpakasal. Si Teresita ay 25 taong gulang na at ang kanyang kasintahan namang si Angelito ay 27 taong gulang na. 6 na taon na silang magkasintahan at gusto nilang dalawa na magpakasal na. Pero labag sa kalooban ng mga magulang ni Teresita. Kaya kinausap ni Angelito ang mga magulang ni Teresita. Sinabi ni Angelito sa mga magulang ni Teresita na tunay ang kanyang intensyon sa sinabi niyang pakakasalan niya ang kanilang anak. Naisip ng mga magulang ni Teresita na nasa tamang edad na din naman si Teresita. Kaya, pumayag sila sa desisyong magpakasal ang kanilang anak na si Teresita at sa kanyang nobyong si Angelito. Ang pang-apat ay karapatang pumunta sa ibang lugar. Ang karapatang pumunta sa ibang lugar ay ang karapatang binibigyan ng karapatan ang tao na lumipat o tumira sa ibang lugar na may oportunidad tulad ng trabaho o komportableng buhay o ligtas sa anumang panganib. Ito ang halimbawa. Si Prince ay nakakuha na ng kanyang visa at passport. Napag-isipan niyang pumunta sa Japan dahil may documents na siya. Pumunta siya sa Japan at nabigla siya sa mga tradisyon sa Japan. Ngunit, sinunod niya pa rin ito dahil alam niya na kahit malaya siyang pumunta sa ibang lugar, ay may kailangan pa rin siyang sundin ng mga patakaran. Ang panglima ay karapatang sumamba. Ang karapatang sumamba ay ang karapatang binibigyan ang tao ng karapatan na piliin ang relihiyon na makakatulong sa kanya upang mapaunlad ang kanyang pagkatao at pakikipag-ugnayan sa Diyos at kapwa. Ito ang halimbawa. May magkaibigan na iba ang kanilang tradisyon at paniniwala. Sila ay sina Abdul at Christian. Malaya silang bumahagi ng kanilang paniniwala at tradisyon dahil nirerespeto nilang dalawa ang kanilang relihiyon at ng iba. Ngayon, natapos na natin ang ating aralin. Sana ay may matutunan kayo mula sa akin. Salamat sa panonood at pakikinig.
Paalam!